Grabe may mga tao siguro talagang katulad mo na grabe magmahal, na talagang naka-locked in. Yung tipong pag sinabing mag-aantay, mag-aantay talaga. Good evening, this is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Welcome na naman mga boss, and isang gabi na naman na puno ng kumpisalan. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. And without further ado, talo na tayo sa kumpisal natin. Confession. Waiting in vain. Dear Kuya, I hope this message finds you well. I just want to share something that has been on my mind and heart for quite some time. There's this woman that I really like, and a few years ago, I already confessed my feelings to her. She told me that she was not ready yet, and because of that, I chose to wait. It's been almost 3 years now, and we're still friends. Over time, I can see that there has been some progress between us, but I still find myself unsure about where things are truly headed. During this time, I've had other girls show interest in me, but I turned them down because my heart has remained with her. Waiting has not been a burden to me because I really do like her so much, but there are moments when I can't help but wonder if I'm making the right choice. Am I being patient and faithful, or am I just holding on to something uncertain? With this, I wanted to ask if you could give me some advice, guidance, or even just a different perspective. I know that love requires patience and understanding, but at the same time, I want to be wise in my decisions. Thank you for taking the time to read this. Any words you could share with me would mean a lot. Bossing, thank you sa pag-share nitong medyo kakaibang confession para tayong si Ate Charo kung saan humihingi ng advice. And first and foremost, gusto ko lang sabihin na hindi ako magaling sa mga advice na ganito since hindi naman ako love expert or love doctor, so I just wanna get that out of the way. And kung ano man yung sasabihin ko dito, siguro kunin mo lang yung pieces na you think na nag-a-apply sa'yo. And punta na tayo dun sa confession. Grabe may mga tao siguro talagang katulad mo na grabe magmahal, na talagang naka-locked in. Yung tipong pag sinabing mag-aantay, mag-aantay talaga. And medyo mahirap yung sitwasyon mo kasi parang nandun ka sa point na hindi mo naman alam kung may pinanghahawakan ka talaga. Simply because sinabi naman sa'yo ni ate girl na hindi siya ready, and hindi niya rin naman sa'yo pinangako na when she's ready na sasagutin ka niya. Pero even then, hindi ko alam kung yung progress na nakikita mo is actually hints na nagugustuhan ka niya. And honestly, 3 years is quite a long time. And hindi ko rin naman alam kung ilang taon ka na. So kung bata ka pa, I guess you still have a lot of time. So let's say kung early 20s, 21, 22, 23, and let's say it's been 3 years, so might be kung 23 ka, 26 ka na. I mean, medyo tumagal ka na rin doon. And I honestly think na medyo mature ka in terms of, how you view yung love or pagmamahal, kasi you're willing to put it all out there para ipakita sa taong mahal mo na handa ka ngang maghantay or magantay. But the thing is, paano naman yung sarili mo? Paano yung sarili mong happiness? Paano yung kino-compromise mo yung mga gusto mo? Kasi obviously, there is at a certain age, minsan gusto mo na or gusto na natin bilang tao na mag-settle down. Meron tayong vision pero hindi ka makapagplano. Kasi iniisip mo, I am waiting for this woman, and to that, hindi mo maisip kung okay, at this age magpo-propose ako, at this age I wanna build my own family, at this age I wanna settle. Kasi lagi kang uncertain, sinabi mo naman yun. So I guess meron ka na ring parang agam-agam or meron kang hesitations na kung tama ba yung decision mo. Una sa lahat, I think i-follow mo siguro kung ano yung gut feeling mo. Kung may instincts ka na tama yung ginagawa mo, then by all means do it. I think yun yung isang bagay na pinangahawakan ko, na if meron akong gut feeling na naniniwala akong magte-turn out ng isang magandang bagay, I always trust my instincts. And as humans, hindi naman lahat ng instincts natin tama eh. So the thing is, let's say
nag-antay ka 3 years, 4 years, then dumating yung 5th year, hindi ka naman pala niya gusto. But in those 5 years, for example, na nag-antay ka, hindi naman yun na waste eh. Bakit ka mo? Kasi may tinuro naman yun sa'yo. Naging patient ka, tinuruan ka ng pagiging patient, which is good kasi mag-a-add yun sa pagiging tao, sa pagkatao mo, yung sa character mo kumbaga. And hindi na sayang yun kasi imaginein mo kung magkaroon ka ng relationship na hindi man itong inaantay mong babae, yung patience na yun maa-apply mo dun sa relationship na yun. And hindi lang yun, like yung patience na na-build mo is actually gonna be applicable to sa mga ibang aspect ng buhay, which is good. So hindi pa rin nasayang yung 3 years mo. Pero going back, so kung let's just say strictly sa love life mo lang talaga, I feel like ito lang ang opinion ko kasi I'm at age na nakapag-settle down na, kinasal na. So wag mong isarado yung options mo, 'di ba? Kasi isang bagay na gusto kong sabihin na pinaniniwalaan ko, it may not necessarily be na pinaniniwalaan ng lahat is kung kayo talaga. Like no matter what happens, I've seen confessions here na naghiwalay sila few years later and nagkita sila ulit and at the end sila pa rin yung nag-end up. So kung kayo talaga. Yun naniniwala ako sa bagay na yun eh. So wag mong i-hold yung sarili mo sa isang bagay na parang okay, antayin ko to. Maybe it might happen and what if hindi siya nangyari, di ba? So parang kahit na sinasabi kong paniwalaan mo yung gut feeling mo, i-open mo pa rin yung sarili mo sa ibang possibilities. Kasi what if yung mga ibang babae na nagpapakita sa'yo ng attention na what if sila pala yung tao para sa'yo? Kasi parang nakikita ako ngayon, nandito ka sa isang circle. Nandito ka sa loob ng circle na to. Ito yung comfort zone mo. And feeling ko yung comfort zone mo is yung si ate girl na nililigawan mo, na inaantay mo, and yet ayaw mong umalis sa comfort zone na yun. So parang like kasi mahirap umalis sa comfort zone eh. Yun yung parang in my perspective na parang ayaw natin umalis as humans sa comfort zone natin kasi safe space natin yun. Nakagis na natin yun, nakalakihan na natin, sanay na tayo, alam na natin yung ginagalawan natin. And the moment na lumabas ka sa circle na to, sa comfort zone mo, sa safe space mo, hindi mo alam yung gagawin mo. Kumbaga, yun yung challenge, 'di ba? Pero the thing is, doon magsisimula yung growth. 'Di ba? Tulad nga ng sabi ko sa'yo kanina na paano mo malalaman na itong tao palang makikilala mo na to na nag-open up ka is the person na hinahanap mo. Hindi mo malalaman yun kasi lagi kang nakatali dito sa belief mo na what if maging kami after kong mag-antay. Pero even then, sabi ko nga, nasa sayo yung decision na yan. Hindi ko sasabihin na mali yung ginagawa mo. Hindi ko rin masabing tama kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba yung destiny natin. Kumbaga iba-iba yung path na tinitake natin. And kung yan yung sa tingin mong tama, then by all means keep doing it, And like I said kanina, wala namang mawawala sa'yo kasi meron kang matututunan dyan sa life experience na nangyayari sa'yo ngayon. Pero one thing for sure is wag mo lang isara yung pinto mo sa ibang mga tao kasi kilalanin mo sila. Get to know them. Next thing you know, baka napofall ka na pala sa ibang tao, 'di ba? You never know that. Hindi mo masasabi 'yun. So, 'yun yung isang bagay na gusto kong sabihin lang na hindi lang naman to as like itong nangyayari sa iyo, hindi lang to applicable sa love, 'di ba? Parang in a broader scope of things, like generally sa buhay, may mga bagay tayong gusto natin na minsan, let's say isang trabaho tayo, sanay na tayo sa trabaho natin pero may inaantay tayong malaking promotion, may inaantay tayong lipatang trabaho pero we're not asking for it. We're not telling sa mga tao na or dun sa right channels na okay, give me this promotion. We're just waiting for it to be handed to us. Minsan kasi yun eh, na parang mismong ikaw dapat yung go and grab that opportunity. You need to ask for it. So maybe kung babalikan natin tong confession mo, why don't you ask si girl na parang may pag-asa ba ako sa'yo? I've waited 3 years. I think 3 years is a long time and I've shown you enough of myself na ito talaga yung intentions ko. And if sagot niya sa'yo, hindi pa rin siya ready or malaman mo na hindi niya pala talaga nararamdaman or kayang i-reciprocate yung nararamdaman mo hindi niya kayang i-reciprocate, then
there's your answer, di ba? Kasi mahirap yung wala kang pinangahawakan. Pero what if naman, sumagot siya na, yes, you can be my boyfriend now, di ba? So, I think maging upfront ka kasi ang hirap nung hindi mo rin alam yung sagot. Kumbaga, nandoon ka sa gitna hindi mo alam kung pupunta ka ba sa left or pupunta ka sa right. So, I think have the courage to actually ask her na nasan ba ako sa buhay mo ngayon and may pag-asa ba ako. That way, alam mo kung paano ka mag-move forward or kung ano yung next step na pwede mong gawin. And yun lang, actually, like I said, ang ganda nga nitong confession mo. Thank you for sending this. This is probably the best, not the best, the first time na may nag-ask sa akin ng ganito na parang it's not more of a confession but rather more of like asking na okay, ano bang dapat kong gawin? Anong advice yung maipapayo yung ganyan? And like I said, hindi naman ako love expert, hindi ako yung maraming alam sa bagay-bagay. Binabase ko lang naman siya sa mga, life experiences na pinagdaanan ko and obviously yung mga natutunan ko sa mga pinagdaanan ko and sa mga taong nakasalamuha ko. So yun. And like I said, hindi lahat ng sinabi ko dito may not necessarily be applicable to you and sa lahat ng mga listeners natin and viewers natin. So just take the pieces na nag-a-apply sa'yo, kasi pwedeng kung ano yung nag-workout sa akin may not necessarily work out for you or for any of those of you guys. So, ganun lang siya para sa akin kasimple na doesn't mean na porket mas matanda ako or ito yung pinagdaanan ko or let's just say may parehas tayong senaryo na yung sa akin ganito yung nangyari, hindi yun necessarily mag-a-apply sa'yo ng 100%. So, yun lang and I just hope and pray na magkaroon ka ng sagot dito sa parang medyo uncertainty na love life na nangyayari sa'yo. And gusto ko lang iwan sa, like I said, wag mong isara yung pinto mo sa ibang options mo. Maging open ka. And never be scared of change. Kasi as people, yun yung pinaka-kinakatakot natin na kapag may isang bagay tayong nakasanayan, like I said kanina, takot tayong baguhin kasi sanay na tayo. Yun yung safe space, yun yung comfort zone natin. Wag kang matakot. Pumunta ka sa mga bagay na gawin mo yung mga bagay or humarap ka sa mga bagay na hindi mo alam kasi doon ka mag-grow and honestly doon ka pa mas matututo when it comes to sa buhay. So yun lang, hopefully meron akong na-impart sa'yo na advice na nag-make sense and in a way meron kang kapupulutan ng aral and hopefully maging okay yung sitwasyon mo. And like I said, yun lang, ito yung parang challenge ko sa'yo is yung kausapin mo itong nililigawan mo, sabihin mo sa kanya, ano ba tayo? Yun lang. And hopefully, ang maging sagot niya sa'yo is, thank you for waiting for the last 3 years and I'm ready to be your girlfriend. Yun lang. So, let me know kung naging kayo or kung anong next na atake mo. Alam mo naman kung saan ako kontakin, nagkausap tayo sa Instagram. And again, salamat sa entry mo. And salamat sa lahat nag-tune. And again, salamat sa mga nag-tune in dito sa episode na to. This is your host, Erwin. And until next time, good night.